SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring niyong masiselang tema, lengguwahe, karanasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng kwento ng FPJ sa Probinsyano Bagong Yugto, March 22, 2022 episode. Nag-iikot na ang mga Black Ops upang i-secure ang area. Bantay sarado na ang lugar at nasa plaza na rin sila Cardo Dalisay. Tinawagan ni Armando si Cardo na nasa sentro na sila at maghihiwalay-hiwalay na sila. Samantala si Aurora naman ay nag-iisip at hindi nga niya mawala sa isipan niya si Mara at pareho pa sila ng paboritong bulaklak. Habang nag-iisip naman si Aurora ay dinalan siya ng maiinom ni Lucia at tinanong siya kung bakit ang lalim ng iniisip niya. Ano, may gusto ka ba? Sabihin mo lang sa akin lahat ha? At ibibigay ko. Sabi ni Aurora, okay lang ako manang. Di lang kasi matanggal sa isipan ko si Jennifer or si Mara yon. Yung nagligtas sa akin, di ko may palawanag kung bakit napakagaan ang loob ko sa batang yun. Diba, tumawag ako sa inyo manang. Kay Mara na cellphone yun or Jennifer. Nasa iyo pa ba yung number? At binigay ni Lucia ang kanyang cellphone at nandoon pa nga ang numero ni Mara. At agad nilang itinext si Mara. Natanggap naman ni Mara ang text ni Aurora na kasalukuyang nasa mission nga sila at eto na nagpalitan na sila ng mensahe sa text. Nanghingi ng pasensya si Mara kung bakit di na siya nakapagpaalam kay Aurora at sinabi ang dahilan ay hinahanap na daw siya ng kanyang mga magulang. Nagpadala muli ng mensahe si Aurora kay Mara na sana nga ay magkita silang muli. Ngunit hindi na sinagot ni Jennifer o ni Mara ang mensahe ni Aurora dahil pinatay na niya ito. At ang sabi nga ni Lucia, yaan mo, magre-reply din yun. Huminto na nga sa isang tagong lugar sila Cardo Dalisay at mga Agila at si Armando. Nagsipagbabaan silang lahat at pinagmasdan ang lugar. Nag-uusap sila. Kinumusta ni Lolo Delfin ang pag-iikot nila. Maayos daw at wala namang masyadong pulis na nakakalat sa kalye. Sabi naman ni Armando, sa tingin ko ligtas naman tayo. Walang kalaban. Makapagmatsyag tayo ng maayos. Pero di tayo maaring maging kampante. Baka nagtatago lang mga kalaban. Kinakailangan pa rin natin magdobling ingat. Magtatatlong pangkat tayo. Yan ang sabi ni Cardo. Dahil nahati na nga sa tatlo, inumpisahan na nilang maglakad-lakad at hiwa-hiwalay silang suyurin ang lugar. Mga maiigsi baril lang ang dala nila para hindi sila mahalata. Habang naglalakad ang pangkat ni Cardo, sabi ni Lolo Dolphin, talasan nyo ang mga mata ninyo. Pag may napansin kayong kahina-hinala, sabihin nyo kaagad. Sabi ni Major Basco, Cardo, sigurado ako
may nakabantay na mga pulis kung saan gagawin ang exhibit. Huwag kayong mag-alala. Di tayo lalapit doon. Di distansya lang tayo para walang makahalata sa atin. Yun naman ang sabi ni Cardo. Nagsalita din si General Oligario. General Borja, hindi ba dapat ganito palang kalayo? May mga nakakalat ng mga pulis ngayon dito? Parang napakaluwag naman ng pagbabantay. Sabi ni manager, mas mabuti nga yun. General, makakalapit tayo sa lugar at makakaikot para mapag-aralan nating mabuti ang lugar. Sabi naman ni Roxanne, mas kinakabahan ako pag ganito katahimik ang lugar. Hindi ba mas nakakapagtaka? Wala man lang mga pulis dito. Kaya kailangan alerto tayo. Kailangan nating magdoble ingat. Yan naman ang sabi ni Lolo Delfin. Nako. Sa kanilang paglalakad, merong nakapansin sa kanilang tatlong lalaki na kunwari ay kumakain ng balot. Ang kanilang mga tenga ay may mga wire na tila bang mga telepono iyon na nakasukbit sa kanilang mga tenga. At agad na nireport sa kanilang pinuno na sinabi nila na may namataan silang grupo na nakakahinala. Tinanong naman ng kanilang pinuno kung ilan at saan papunta. Ang sagot, sa kabilang linya, 6 na lalaki, 2 babae, papuntang plaza. Sabi ng pinuno, hayaan nyo sila. Sa grupo naman ng pinuno ng mga pulis ng Norte, sabi nung kasama niya, Bok, ayan na bang hinihintay natin? Kaya naman, inutusan ng pinuno ang kanyang mga kasamahan sa sasakyan na talasan ang kanilang mga mata. Walang kaalam-alam ang grupo nila Cardo Dalisay na ang mga pulis ay nakasuot civilian at nakakubli lang dahil yun nga ang plano ni Albert de Vela. Magtatagumpay kaya sina Cardo Dalisay sa kanilang misyon? Yan ang pakabangan sa susunod na episode, March 23, 2022. Thank you for watching.